Wala kasing may anak, may asawa, pero wala na. Iniwan na, tapos nagkasakit, nadapuan siya ng sakit na ganyan. Kaya pilit pa rin ni tatay lumalaban. Pilit niyang inaalagaan ang sarili niya. Kasi paralyzed siya, no? Stroke patient. Kabayan, nandito po ako ngayon sa bahay ni Tatay Michael. I-update ko, kumustahin natin sila. Kung naalala nyo yung tatay na stroke na iniwanan ng asawa at anak na binigyan natin ng TV. So, kukumustahin ni Daddy Frankie. Samahan nyo ako mga kababayan. Sige po. Tao po. Ayun. Hello, Tay. Kumusta ka na? Eh, si tatay kumakain mag-isa. Lumakas na. Pwede pumasok, Tay? Okay. Kumusta ka na, Tay? Wala siya ginawa sa yung kasalanan. Saan remote, Tay? Pwede pahinaan natin konti? Dito yun? Yes. That's exactly. Ayan. Ay, pinapanood ni tatay. Suma. Ano ulam ni tatay? Pajibar. Gago. Kumusta ng tatay? Okay ka lang? Oh. Sige tay, tapusin mo yung kain mo. Buti nakakakain ka mag-isa. Laban lang tay. Hello te. Opo, Daddy. Kumusta? Pasok ka te? Opo. Pasensya na, napadalo ako dito. Tinong si tatay kumakain mag-isa. Opo. Buti na. Nanonood po siya. Oh, tapos nanonood, no? Buti may libangan siya. No? Kumusta naman si tatay? Oh, ano po, kaso po, yung ano niya, kailangan, malaki ang kailangan ng pera para sa CT scan niya. Maraming hiningi sa kanya. Nabili lang namin yung gamot niya sa dila. Oo, may pagbabago may naman. effective naman siya. Hindi na siya yung katulad ng dati na talagang tulo ng laway. Oo, Ngayon, umukay-okay na siya. okay na. Ayun. Minsan tumatakas talaga siya, mapunta po siya ng marga. Kumusta kayo dito? Ay, sama naman ang mga naman po. Ayan po siya nanonood. Oo. Ay, masaya na siya. Bakit? Lagi siya nakakanood ng tanggol. Nakakanood na siya ng Tanggol. Pero si Tanggol, hindi pa siya napapanood ni Tanggol. Si Daddy Frankie, napanood mo? Oh, very good. Oo. Natuwa siya, nakakanood na siya. Oo. Buti na lang, no? Sabi niya, minsan pinagluloko ko siya. Ay ko, kuya, yan TV mo. Akin na yan. Ibenta ko. Sabi mo na niya. Kawawa naman si tatay. Ulam niya, pajibar. Opo. Tapos, ano yung sabaw? Tubig. Sinabawan ng tubig. Saka pajibar ang ulam ni tatay. Nakaligo ka naman na tay. Hindi pa. Malamig daw kasi. Gusto mo maligo tay? Bukas daw. Bukas. Sige. Sige tayo, pusin mo yung kanin mo. Laban lang. Hanggat kaya mong magsubo sa sarili mo tay. Pilitin mo. Ganon talaga ang kapalaran natin eh. No? Pero wag kang mag-alala tay. Hanggat ikaw ay naniniwala kay God, lahat ng yan nakikita niya pagsisikap, paghihirap mo. Kung mahirap ka man, halimbawa, mahirap man ang sitwasyon mo dito sa mundong ibabaw, malay natin, pagdating sa kaharian ng Panginoon, iba na ang sitwasyon. Nandoon ka sa piling ni God. No? Alam niya yan, basta laban lang, ha?
Huwag tayo mawala ng pag-asa. Napakahirap ng sitwasyon na ganito mga kababayan. Ito po. Wala kasing may anak, may asawa, pero wala na. Iniwan na, tapos nagkasakit, nadapuan siya ng sakit na ganyan. Kaya pilit pa rin ni tatay lumalaban. Pilit niyang inaalagaan ang sarili niya. Kasi paralyzed siya, stroke patient. Yun. Tapos syempre, yung kanyang mga Oo. kamag-anak dito, may kanya-kanyang trabaho, tapos mahirap din ang buhay. Pero kahit papano, andito pa rin naman ang kapatid na gumagabay-gabay. Kaya, sige. Rizky, may bigas pa tayo doon? Meron. Pakuha. Kasi maliliit lang yun. Ha? Maliliit lang. Maliliit? Sige, kuhaan mo 2 sako. 2 sako. Oo. Ayaw ko ba yun? 2 sako. Basta 2. 2 sako, tagli 5 kilo lang naman yun eh. Para may pangsaing si tatay. May bigas si tatay. Ano tay? Nagbabalat na yung mukha ni tatay ngayon. Bakit? No? May ibang sakit na naman siya. Ilang taon na si tatay ulit? Ano na? 50? 49? 49. 49. Napakahirap naman, no? Anong lasa ng Pajibar tay? Matamis. Oo. Ano to? Hapon na eh, oh. Alas 4. Ano to? Tanghalian? O dinner na? Ano, merienda niya yan. Merienda. Oo. May rice cooker din na maliit na may. Nagsasaing siya? Opo, binilihan ko na po siya ng rice cooker. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang magkahoy. Oo, kasi Oo. mausok, tsaka mapapagod siya. Po, rice cooker ka na. Kami na lang ang nagkakahoy. Oo. Pag wala kami pambili ng gas, nagkakahoy. Pwede rin naman siguro na isama nyo na sa saing, mas makatipid, mas Hindi, maganda. ayaw na po. Gusto niya solo na. Gusto niya sa rin. Kaya nag-rice cooker na lang siya. Eh paano naman yung bigas? Bumibili niya sa sarili niya. Opo. Kaya niya? Opo. Okay. Nagkukulat niya ako, may pera pa siya. Siguro yung binigay niyo po, tinipid-tipid niyo po. Na yung binigay ko. Hanggang ngayon, meron pa? Opo. Kaya ganun. May pera ka pa, tay? Ha? Ha? Ano daw? 1K? 1K na lang. So yung perang binigay ko sa'yo, may natitira, 1K na lang. Ang tipid ni tatay. No? Sige tay, kain ka. Talagang hirap naman. Mahirap talaga siya kumain. Basta pilit niyang ilagay sa bibig niya, malulunok at malulunok, no? Eh gusto ko po nga po yan. Yan ba yung blender? Oo. Para i-blender na lang. Hindi, okay lang yan. Na hanggat kaya niya magsubo sa sarili niya. Sige kasi pag blender, mahirap din. O ano, pinaka-exercise din niya yun. Yun lang, kailangan lang mabigyan lang talaga ng medyo masustansyang pagkain. Kahit once a day lang sana kung may gulay. Di ba tay? Oo. Kahit sabaw lang ng gulay, iba. Kasi, Pajibar, matamis. Medyo kakaiba rin yung pinagdadaanan ni tatay. Ganun talaga buhay tayo, no? Plus, libangan niya, TV na lang. Opo. Kaya pinaanuhan niya po talaga. Kasi ayaw niya naman basa yung TV. Oo masisira yan pag nabasa. Ano tayo? Magga-ground yan. Ingat na ingat ko talaga siya. Oo, siyempre, yan na lang ang tanging kasama niya rito sa bahay para hindi siya mainip. Ayan na. Ayan tayo, may dala akong Tita Rizky. Salamat. 2 sako. 2 sakong bigas. Pero tagli 5 kilo lang yan tayo, ha? Oo. Makatulong. Para may pangsaing ka. Ha? Kinumusta lang kita, tay. Sabi ko, kumusta na kaya si Tatay Michael? Kumustahin ko yung tibing binigay ko, baka bininta na niya. Hindi mo ibibenta? Bibilihin daw nila ng 5,000 eh. Ayaw mo? Ayaw mo 5,000? Ha? Bibilihin daw nila ng 5,000 yung TV. Ayaw mo? Ayaw? Bakit? Bigay mo daw. Kasi bigay ko. Pero gusto mo 5,000.
Ayaw mo? Ayaw palitan natin 5,000? Kasi meron akong tinutulungan doon, nagre-request din ng TV. So, bilhin ko na lang ng 5,000. Ha? Ayaw. Umiiling talaga mga kababayan. Dahil galing daw sa akin, kaya ayaw niya. Sige tay, dahil dyan, ako na lang magbigay 5,000 sa'yo ha, para may pangkain ka ulit. Ha? Okay. Kaya lang, hanap ako 5,000 kung meron pa. No? Tay! 1, 2, 3, 4, 5,000. Kaya? Para may pambili ka ulam tay. Hindi pa jibar. Gulay. Ayan. Oh, baka mawala, baka ilipad. Bigay kay ate, patago kay ate. Ayaw niya. Gusto niya siya mag-ahawak. Gusto siya magtago. Okay pa naman ang memory niya eh. No? Opo. Ang problema lang talaga, Ang isip niya. matino ang isip. Opo, matino talaga isip Yan. niya. Alam naman niya si Daddy Frankie, ano? Opo. Salamat sa Diyos talaga. Salamat sa Panginoon. Ayan, marunong. Problema lang talaga, paralyzed talaga. Sige. Ayan, salamat sa Panginoon at nakadalaw si Daddy Frankie, no? Daddy Frankie, pwede po ba akong humingi tulong kay Andrea? Kasi Bakit? may bayaran sa school. Hmm. Eh kasi po, may bayaran siya ng uniform 1K. Eh hindi po siya makapagpa-enroll ngayon dahil kasi kailangan ko daw munang bayaran ng 1K. Eh ang problema po, hindi pa po kami nakakaano ng pera. Enrollment na po. Eh, hindi ko na po siya pwedeng ilipat sa ibang school. Kasi graduating na po siya ngayon ng grade 12. Eh sabi ko, ayaw mo anak, may awan Diyos. Hahanap tayo ng pera para makaano ka. Asa si Andrea? Andyan. Andyan po. Tawagin mo nga. Sige tay, kainin mo, ubusin mo. Ha? Laban lang. Hanggat kaya kong bumalik-balik dito, may awan Diyos. Gabayan tayo nawa ng Panginoon na malakas lagi pangangatawan natin para mabalik-balikan, mapuntahan ko kayo. Na? Okay. Ingatan mo yung pera mo ha. Laban lang. Kaya mo yan. Gaya ng sinabi ko, umiikot ang gulong. Kung mahirap tayo ngayon, malay mo, bukas makalawa. Tayo naman ang nasa ibabaw. Na? Sana si Andrea. Yan mga kababayan, si Andrea. Ayan na. Ay, Andrea, kumusta ka na? Okay lang naman. Oh, kumusta na? Kumusta pag-aaral? Okay naman. May problema ka daw? Sa school po. Sa school. May uniform. Hindi po. Sa uniform nga po na kinuha. Bakit daw? Kailangan daw kasi bayaran din kasi nga po mag-i-enroll. Hindi po pinipirahan yung clearance ko. Hanggat? Hindi pa ako nakakabayad. Kano bayarin mo? 1K. 1K. Ha? Okay lang naman. Okay lang naman. Okay naman. Nahiya. Nahihiya. Huwag kang mahiya. Sige. Okay. Nahiya. Oh, 2,000 para makapag-aral ka matuloy-tuloy. Sige na. Sige na. Ayan, para mapirmahan na yung clearance mo. Oh, sige na. Thank you. Sige, basta mag-aral ka lang ha. Mag-aral, huwag mag-aasawa maaga. Tapusin ang pag-aaral. Ikaw ang pag-asa ng mga magulang mo. Pero huwag mo isipin yung pag-asa. Ang isipin mo, nakita mo na kasi yung paghihirap ng buhay ng mga magulang mo, di ba? Okay. Nakikita mo na yung sitwasyon ng mama at papa mo. Nakikita mo yung sitwasyon ng buhay ninyo. Sobrang hirap. Kaya para makaahon sa hirap, para kung ano man yung hirap na dinadanas ng magulang mo, ay hindi mo rin danasin pag magbubuo ka pamilya, kailangan sa hirap at ginhawa, ano't ano man mangyari, siyempre hindi ka na papabayaan ng mga magulang mo eh. Gagawa sila ng paraan para mapagtapos ka pag-aaral.
Pero depende yon sa inyo kung tutulungan nyo rin yung magulang nyo. Kasi marami kasing bata na todo kuskus yung magulang nila para makapag-aral yung anak nila. Siyempre, suportahan ka nila, pero kahit anong suportahan nila sa'yo, kung ikaw hindi nag-aaral mabuti, anong mangyayari pag di ka nag-aaral mabuti? Anong mangyayari kung nag-asawa ka bigla? Kung ano yung hirap na dinadanas nila, malamang sa malamang, pag nagkaasawa ka bigla at nagkaanak ka, ganun din mangyayari ng buhay mo, mahirap din. Diba? So nakita mo na, hindi mo na sana susundan, no? Tapusin mo mag-aral, pilitin mo. Tapos pag nag-asawa ka, yung talagang naaayon sa panahon at siguradong magmahamahalan kayo. Pero sa ngayon, huwag niyong isipin yung pag-aasawa. No? Nandiyan lang yun. Ha? Nandiyan lang yung pag-aasawa. Yun. Oh, madali ang mag-asawa. Pero hindi mo na pwedeng ay, tamad pala yung napangasawa ko. Ay, lasinggo pala itong napangasawa ko. Hindi mo na may babalik kasi kung may anak na kayo. Wala na. Di ba? Kaya kailangan kikilatisin mo maigi kasi maraming mga lalaki dyan. Sa umpisa lang yan magaling. Lahat sa umpisa pag nanliligaw, napakabait, napakasipag. Oo, tawa ka. Bakit? May manliligaw ba may nanliligaw ba sa'yo magaling magsalita? Ha? Meron. Oh. Marami. Magagaling sila mambola. Wow. Tawa si tatay, oh. Tawa si tito. Paano kanila binobola? Sige, bigyan mo nga akong sample. Ano ba yung mga sample na matatamis na dila ng mga boys dito? Sa chat lang naman. Nagchat-chat sila. O sige, paano kanila chinachat? Ano mga chat nila? Mabait daw po sila. Ay, Oo. hindi naman. Mabait daw sila pero hindi naman. Oh? Ano nga mga sinasabi nila? Bukos ka ba? Paano kanila nililigawan? Kung pwede daw po manligaw. Oh, ano sabi mo? Sabi ko, kung gusto niyo pala manligaw, o bakit sa chat kayo nag-aano? Oo. Ba't hindi personal? Oo. Ayun yung sinasabi ko lang. Oo. Di po nila kaya. Hindi nila kaya. Ay, hindi seryoso yun. Dapat pagka seryoso talaga, talagang pupunta dyan sa bahay. Kasi pag niligawan ka, pero gano'n sinabi ko, hindi pa sa ngayon. Di ba? Pero ang totoo manliligaw, pag dumating ang panahon, pupunta dyan sa bahay. Para pag nakita niya kung gaano kahirap ang buhay ninyo, at pag yung tinanggap niyang buo, di ba? Dahil pag nag-asawa ka, gaya ng sinabi ko, hindi po pwedeng sundan mo yung paghihirap ulit. Dapat mag-upgrade na. Di ba? Kailangan mag-advance. Ay, hindi muna. Kailangan bago ako mag-asawa, mayroon akong trabaho. And make sure, pag nag-asawa kayo, make sure na kaya nyo nang buhayin. Alam mo ako, nung nag-asawa ako, 24 years old ako. Ikaw, ilang taon ka na? 20 po. 20. Ako, sabi ko noon, may mga girlfriend din. Siyempre, hindi mauna. Ayoko maging stupido eh. Pero sabi ko, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ko kayang buhayin ang pamilya ko. Ayun. So, girlfriend. Tapos noon, nung 24 years old ako, nagkaroon ako ng trabaho na regular ako sa company ko. Tapos nag-usap kami ng girlfriend ko. Sabi ko, tanggap mo na ba ako? Diba? Yung sinabi ko, hindi mo ba ako iiwanan sa hirap at ginhawa kahit anong mangyari? So nagkasundo kami na gano'n ang usapin. Pero hindi ko pa man sinasabi, talagang gusto ko siya. Kaya pinangako ko sa sarili ko, sabi ko, ito na. Pero bago ko siya talaga ayain, tinanong ko rin siya kung talagang hindi niya ako iwanan sa hirap at ginhawa. At sinigurado ko sa sarili ko na ano mangyari, talagang palalakihin ko, susuportahan ko yung pamilya at mga anak ko. So, maging ganun din sana ang motivation mo, ha? At pag ginawa ninyo yon at lagi kayo nananalig kay God, basta lumalaban nga ng parehas. Hindi pwedeng habang buhay mahirap tayo, basta nagsisikap tayo. Tama. Oo. Asahan mo, bukas sisikat din sa'yo ang araw, ha? Hindi puro kadiliman. Pag sumikat sa'yo ang araw, walang makakapigil kahit sino. Okay, masyado na akong makata. Ano? Ang pinunta ko lang talaga si nanay ay si tatay para madalaw, pero okay naman. Tay, okay ka na? Love you, tay. Kain ka marami. Oh, ano to? Finger heart? Marunong pala si tatay mag finger heart eh. Natututunan mo yan sa panunod mo ng TV. Pero ayaw mo ibenta na 5,000. Ayaw, okay. Sige. Sige na, ha? Ingat po kayo rito. Napadalaw lang, ha? Maraming salamat.
So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Ganon din sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. Ayan, sa Team Rise Above, thank you so much. Headed by Tita Hanes. Kumusta po kayong lahat? Ayan, sa lahat ng mga kababayan natin OFW, sa lahat na nagpapakulay sa premiere natin, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy si Daddy Frankie na makapag-abot ng kaunting tulong sa ating mga kababayan. Mabuhay po and good evening, good morning. Ayan, sa inyong lahat. Salamat! Salamat. Nay, alis na po ako. Sige. Andrea, ha? Okay. Ingat ka.